Magandang araw. Ako po si Dr. Nina Lu Cuenca Cajucom, isang obstetrician and gynecologist. Ngayong araw po aking ibabahagi ang isang napaka-importanting lecture about postpartum family planning. Ang layunin ng lecture na ito ay maipaalam ang kahalagahan ng postpartum family planning. Pangalawa, maipaalam ang mga pamamaraan ng postpartum family planning at ang panghuli ay magbigay linaw sa mga pamahiin at maling paniniwala tungkol sa modern family planning. Ang mga babae na katatapos pa lamang manganak ay bumubuo ng malaking bahagi o porsyento sa mga hindi natutugunan ang pangangailangan sa family planning. Sa kasamang palad, ang panahong pagkatapos manganak ay kadalasang nakakaligtaan ng oportunidad para sa family planning bilang isang panligtas buhay para sa kalusugan ng ina. Ano nga ba ang family planning at postpartum family planning? Bakit nga ba ito mahalaga? Ang family planning ay ang pagkakaroon ng minimithing bilang ng mga anak at wastong pag-aagwat sa pamamagitan ng paggamit ng ligtas at epektibong modernong pamamaraan. Ang wastong pag-aagwat ay ang pagkakaroon ng mga anak na may pagitan mula 3 hanggang 5 taon para sa kalusugan ng ina, kanyang anak, at ang pamilya. Ano ang postpartum? Ito ay ang panahon simula ng pagkatapos manganak hanggang sa ika-6 na linggo. Ano ang postpartum family planning? Ito ay ang paggamit ng ligtas at epektibong pamamaraan ng family planning sa unang 6 na linggo pagkatapos manganak. Ito ay pag-iwas sa hindi inaasahan at malapit na agwat ng pagbubuntis. Ang malapit na agwat ng panganganak ay maaaring magdulot ng iba't ibang adverse maternal, prenatal at infant outcomes. Sa bahaging ito ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang postpartum family planning gaya ng lactation amenorrhea method or LAM, hormonal contraception, and ang pangatlo ay ang postpartum intrauterine device. Lactation amenorrhea method or LAM. Sino nga ba ang pwedeng gumamit ng pamamaraang ito? Una ay ang mga may sanggol na fully or nearly fully breastfed. Pangalawa ay ang mga ina na hindi pa bumabalik ang regla. Pangatlo ay wala pang 6 na buwan ang mga sanggol. Pagdating naman sa hormonal contraception, ito ay bumubuo ng progestin-only pill, progestin-only injectable, at subdermal implant. Ang progestin-only pill ay epektibo, ligtas at naaayon para sa mga nagpapasusong ina, mga naninigarilyo kababaihan at para sa mga babae na hindi hiyang sa estrogen. Ito ay 99.5% effective sa perpektong paggamit at 99% effective sa tipikal na paggamit. Ligtas para sa mga nagpapasusong kababaihan dahil ito ay hindi nakakaapekto sa komposisyon at dami ng gatas ng ina at tagal ng paggagatas. Ito ay pwedeng gamitin ng mga naninigaryong babae, anumang edad at dalas ng paninigarilyo. Kailan maaaring simulan ang paggamit ng progestin-only pill? Para sa mga fully or nearly fully breastfeeding na mas mababa pa sa 6 na buwan pagkatapos manganak, kung kayo ay hindi pa bumabalik ang buwan ng pagdurugo o regla, maaaring simulan anumang oras pagkatapos manganak hanggang 6 na buwan. Kung bumalik naman na ang regla, maaaring simulan sa loob ng 5 araw mula sa unang araw ng pagreregla. Kung ang inyo namang anak ay mahigit na sa 6 months at hindi pa bumabalik ang buwan ng pagdudugo o regla, maaaring simulan ng anumang oras pagkatapos manganak, siguraduhin lamang na hindi buntis sa pamamagitan ng pag-pregnancy test at kinakailangang gumamit ng backup method or condom sa unang 2 araw ng paggamit nito.
Kung bumabalik naman na ang buwan ng menses or pagdurugo, maaaring simulan sa loob ng 5 araw mula sa unang araw ng pagdudugo. Para naman sa non-breastfeeding mothers na mas mababa pa sa 4 months ang anak, maaari itong simulan anytime or anumang oras. Kapag naman ang mga anak ng mga non-breastfeeding mothers ay more than 4 months na ang edad, kung hindi pa bumabalik ang buwan ng pagdudugo, maaaring simulan anumang oras pagkatapos manganak, siguraduhin lamang na hindi buntis at kailangan merong backup method or condom sa unang 2 araw ng paggamit. Kung bumalik naman na ang buwan ng menses, maaaring simulan sa loob ng 5 araw mula sa unang araw ng pagdudugo. Isang paraan pa ng hormonal contraceptive method is ang progestin-only injectable. Ang progestin-only injectable ay maaaring gamitin na nagpapasuso at hindi nagpapasusong ina. Ito rin ay hindi nakakaapekto sa produksyon at kalidad ng gatas, pati na rin sa kalusugan ng sanggol. Ito ay 99.7% effective sa perpektong paggamit at 97% effective sa typical na paggamit. Ito ay madaling gamitin kada 3 buwan ang pagpapainiksyon. Kailan maaaring simulan ng paggamit ng progestin-only injectable? Para sa mga fully or nearly fully breastfeeding na less than 6 months pa lang ang kanilang mga anak, 6 na linggo pagkatapos manganak pwede nang ibigay. Kung hindi pa bumabalik ang buwan ng pagdudugo, maaaring simulan anumang oras sa pagitan ng 6 na linggo at 6 na buwan. Ngunit kung bumalik naman na ang menses, simulan sa loob ng unang 7 araw ng pagdurugo or menses. Kung ang inyo namang anak ay more than 6 months na, kung hindi po bumabalik ang menses, maaaring simulan anumang oras, siguraduhin lamang na hindi buntis, at kinakailangan may backup method sa unang 7 araw ng pagkatapos ng ineksyon. Kung bumalik naman ang buwan ng pagdudugo, simulan sa loob ng day 1 to 7 ng menses. Kailan maaaring simulan ang paggamit ng progestin-only injectable para sa mga non-breastfeeding mothers? Kung ang inyong anak ay less than 4 months pa lamang, maaaring simulan anytime. Kapag naman more than 4 months na ang inyong babies, kung hindi pa bumabalik ang buwan ng menses, maaaring simulan anumang araw. Kailangan lang siguraduhin na hindi buntis at kailangan may ginagamit na backup method gaya ng condom sa unang 7 araw ng pagkatapos ng injection. Kung bumalik naman na ang buwan ng pagdurugo, simulan sa loob ng day 1 to 7 ng inyong menses. Subdermal implant. Ang subdermal implant ay isang uri ng pangmatagalan na pamamaraan ng family planning na naglalaman ng progestin at effective ito sa loob ng 3 taon. Ang implant isang maliit at malambot na tubo na nilalagay sa ilalim ng balat sa tagong bahagi ng braso ng babae. Ito ay 99.95% effective sa perfect use at typical na paggamit. Maaari lamang ikabit ito ng isang certified healthcare worker. Kailan nga ba maaaring simulan ang paggamit ng subdermal implant? Para sa mga fully or nearly fully breastfeeding moms na less than 6 months pa lang ang kanilang mga babies, kung hindi pa bumabalik ang buwan ng menses, maaaring simulan ito anytime pagkatapos manganak hanggang 6 months. Ngayon, kung bumalik naman ng inyong menses, maaaring simulan sa loob ng day 1 to 7 ng inyong menses. For example naman, more than 6 months na ang inyong mga babies, kung hindi pa bumabalik ang buwan ng pagdudugo, maaaring simulan anumang oras pagkatapos manganak, siguraduhin lamang na hindi pregnant at kailangan may backup method which is ang condom sa unang 7 araw ng paggamit nito. Kung bumalik naman na ang buwan ng pagdudugo,
mas magandang maibigay ito day 1 to 7 ng inyong pagdudugo. Postpartum intrauterine device or ang IUD. Ito ay pangmatagalang pamamaraan ng family planning na maaasahan, effective at maaaring ipalagay kaagad pagkatapos manganak. Ito ay epektibo at ligtas na pamamaraan ng postpartum contraception at walang epekto sa dami at kalidad ng gatas ng ina. Ito ay 99.4% effective sa perfect use at 99.2% effective sa typical na paggamit. Ito ay long-acting dahil ito ay may effectivity ng 10 taon. Ito ay abot kayang pamamaraan ng postpartum contraception. Kailan nga ba maaaring simulan ang paggamit ng IUD? Ito ay pagkatapos manganak sa loob ng 48 hours pagkatapos niyong manganak. Kapag lagpas naman na sa 48 hours pagkatapos manganak, ipagpaliban hanggang sa ika-4 na linggo pagkatapos manganak. Mga maling pamahiin at maling paniniwala about modern family planning naman ang isusunod nating i-discuss. Ang mga pamamaraan ba ng family planning ay nakakasama sa kalusugan? Of course, hindi. Lahat ng pamamaraan ng family planning ay ligtas at effective kung tama ang paggamit nito. Ang mag-asawa ay maaaring pumili sa iba't ibang pamamaraan na ating na-discuss kanina, nahiyang sa kanila. Nakakaapekto ba ang pill sa pagpapasuso ng ina at sa kanyang anak? May pills na hiyang sa nagpapasusong ina at safe para kay baby. Ito ay yung mga progestin-only pills na ating na-discuss na kanina. Hindi ito nakakaapekto sa dami at kalidad ng gatas ng ina at hindi din ito nakakaapekto sa kalusugan ni baby. May epekto ba ang pills sa kakayanang magbuntis? Ayon sa mga eksperto, walang relasyon ang tagal ng paggamit ng pills sa kakayanang magbuntis ng babae at ang kakayanang magbuntis ay karaniwang bumabalik sa loob ng 1 hanggang 6 na buwan pagkatapos tumigil mo mag-pills. Ang pag-inom ba ng pills ay sanhi ng cancer? Hindi din. Hindi totoo na ang pag-inom ng pills ay nagiging sanhi ng cancer. Sa katunayan, ang pills ay nagbibigay pa ng proteksyon laban sa cancer sa endometrium at sa ovaryo. Ito lamang po at maraming salamat.